Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, i-update natin ang travel requirements for former Filipinos going to the Philippines as well as departing from the Philippines for the month of September 2024. Details coming right up. So, panibagong buwan na naman kabayan, mag-a-update tayo sa mga travel requirements ng mga former Filipinos na pupunta ng Pilipinas at paalis ng Pilipinas para sa buwang ito ng Setyembre 2024. Wow! It's the bear month in the Philippines. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year. Eto na naman tayo. Paparating na ang Pasko at bagong taon. At syempre, i-update natin ang mga travel requirements para sa ating mga kabayang former Filipinos kasi alam ko, madami na namang uuwi at magpapasko at magbabagong taon sa Pilipinas na mga kabayan natin. Ang pinakauna, syempre, ang inyong mga pasaporte. As a former Filipino, kayo ay holder ng foreign passport. Importanteng alam nyo na dapat yung mga passports ninyo ay valid. Dapat din alam nyo yung 6 months rule. Kasi kapag yung mga foreign passport ninyo is less than 6 months na lang, nako, hindi kayo pasasakayin ng eroplano. Kasi meron tayong 6 months rule. Hindi lang ito nag-a-apply sa Pilipinas, ito ay nag-a-apply sa iba't ibang bansa. So bago pa man kayo mag-book ng ticket, siguraduhin na yung inyong mga pasaporte ay valid. Next is yung plane ticket. So as a former Filipino, makaka-avail kayo ng balikbayan privilege. This is a 1-year visa upon entry into the Philippines. Lalong-lalo na kung yung mga return date ninyo sa inyong mga plane ticket is more than 30 days. Kasi minsan ganito ang nangyayari. Kapag foreign passport holder ka at pinaprocess yung boarding pass mo, kapag na-scan nila yung pasaporte mo at nakita yung return date ninyo is more than 30 days, nagpa-pop kasi yung mga travel requirements ng mga specific country sa mga airline. Andun yung required ang entry visa, ganyan. Kaya kung napapansin ninyo, may mga ibang kababayan tayong nakakaranas na hinihingan sila ng entry visa. As a former Filipino, hindi ka required ng visa talaga when you travel to the Philippines, especially if you are coming from the visa-free country. So, tandaan lang, para hindi kayo malito, yung mga plane ticket ninyo, lalong-lalo na kung may plano kayong magstay ng matagal sa Pilipinas. Dalhin nyo lang yung mga old Philippine passport ninyo or yung Philippine birth certificate. Pwede din yung dati na ninyo na balikbayan stamp sa mga pasaporte ninyo para hindi kayo hingan ng visa. Either of the following lang po na mention ko. Pero kung gusto niyo namang dalhin lahat, just to be sure and just to be on the safe side, nasa sa inyo po yun. Of course, e-travel. Si e-travel ay required pa rin para sa buwan ng Setyembre. So, I highly suggest na mag-register talaga kayo sa e-travel within 3 days. Para hindi hassle sa part ninyo, hindi nyo makalimutan kasi nag-check talaga ang mga airline. Though may mga nare-receive tayo na comment or email na nag-register sila, pero hindi na chinek ng airline, ganito kasi ang nangyayari doon kabayan. Once na-scan nila yung mga pasaporte ninyo, nakikita na nila yan sa mga system nila na nakapag-register na kayo. So just be prepared, register with e-travel. Kung first time mong gumamit ng e-travel, kailangan mong mag-create ng account. Yes, hindi ka pwedeng mag-register na lang diretso kasi winala na nila yon. With their latest update sa e-travel, kailangan mong mag-create ng account. Sa pag-create naman ng account, pwede mo siyang gawin anytime. Hindi kailangan yung within 3 days. Kahit malayo pa yung biyahe mo, pwede ka nang mag-create ng e-travel account. At pagdating ng araw ng pagbiyahe, 3 days before you depart, mag-login ka sa account mo at mag-register sa e-travel para makapag-generate ka ng QR code. Sa mga kabayan naman ating former Filipinos, kapag kayo ay paalis na ng Pilipinas,
Departing from the Philippines, hindi na po required ang e-travel sa inyo kasi hindi po kailangang mag-register sa e-travel kapag foreign passport holder ka. Yung mga Philippine passport holders lang po ang nire-require kapag paalis na ng Pilipinas. Pero pag papasok kayo ng Pilipinas, mag-register. Pag paalis, departing from the Philippines, hindi na po siya required. Let's talk about entry visa. Alam ko na mention ko kanina na hindi required ang mga former Filipino na mag-secure ng entry visa bago makapag-travel sa Philippines. Which is true. Pero dapat ikaw ay manggagaling or holder ka ng pasaporte ng visa-free countries gaya ng US, Canada, Australia, United Kingdom. Pag galing ka doon or citizen ka na doon, hindi talaga nire-require ang entry visa. Ito ay dahil sa Executive Order 408. Pero hindi lahat ay may pribilehiyo na makapagbiyahe sa Pilipinas na hindi nire-require ng entry visa. Unfortunately, para doon sa ating mga kabayan na nag-naturalize sa mga bansang visa required, yung balikbayan privilege ninyo ay hindi po mag-grant. Kailangan nyo mag-apply ng visa regardless if you guys were a former Filipino before. Kahit sabihin nyo na Pinoy ako dati, pero for example, naging citizen ka ng India, kailangan mong mag-apply ng entry visa sa pinakamalapit na Philippine Consulate or Embassy sa India bago ka pa man makapagbiyahe ng Pilipinas. Even if you guys are traveling with your husband and kids, they will have to secure the entry visa also bago makapasok sa Pilipinas. So sana hindi tayo nalito doon sa mga citizen of visa-free countries and doon sa mga citizen of visa-required countries. Travel insurance, ito ay optional na kabayan, so nasa sa inyo kung gusto niyo pa rin mag-avail ng travel insurance. Isiguro lang na yung travel insurance na nabili ninyo ay magagamit ninyo sa Pilipinas for emergency purposes. May mga ilan-ilan pa rin tayong mga kabayan na nagtatanong ng mga unvaccinated na kung pwede na ba daw silang makapagbiyahe sa Pilipinas without doing the RT-PCR test and antigen. Matagal na pong winala, matagal na po yung na-lift ng Philippine government. So kahit unvaccinated ka, you can travel to the Philippines freely. So wag nang magdalawang isip, wag nang mag-worry kung may requirements pa ba with regards to antigen and RT-PCR test or quarantine ba dyan. Wala na po yun. Doon sa mga former Filipino na kasama ang kanilang mga foreign spouse and foreign kids, makaka-avail din yung pamilya ninyo ng balikbayan privilege. Just make sure that you guys are traveling together at dapat sabay kayong ma-process sa immigration para maka-avail ng balikbayan privilege. Kapag hindi nagsasalita ang immigration officer, walang tinatanong o ganyan, mag-heads up na kayo na, Sir, I will be availing for the balikbayan privilege para matatakan yung mga pasaporte ninyo ng 1-year balikbayan privilege. Ganito po yan. Yung 1-year balikbayan privilege is, for example, dumating kayo sa Pilipinas, August 30, 2024, tapos sa ibaba po niyan, merong August 30, 2025. So, nabigyan kayo ng 1-year balikbayan privilege upon entry into the Philippines. So, i-heads up nyo po ang immigration officer. Kasi minsan, may mga immigration officer na automatic binibigay yon. Minsan, may mga immigration officer na nanghihingi ng mga documents to avail that particular privilege. Meron namang iba na wala talaga, silent lang. Kaya, kung nataon kayo sa mga ganon, give them a heads up. And for you guys to avail for the balikbayan privilege, traveling with your foreign spouse and kids, make sure na may dala kayong documents of affiliation, for example, marriage certificate, if kasama si husband na bumiyahe, or birth certificate ng mga kids kung kasama yung mga anak. Yung exit clearance sa mga former Filipino, hindi siya required kung yung stay nyo sa Philippines is less than 1 year. Gumawa tayo ng video nito, gumawa tayo ng update kasi may reply tayong na-receive from the Bureau of Immigration that those travelers who were admitted into the Philippines
under the Philippine privilege are not required to secure the exit clearance certificate if their stay in the Philippines is less than 1 year. So, kung less than 1 year, walang dapat i-process. Pero for example, natatakan kayo ng 1 year, but then you guys want to stay some more in the Philippines at nag-extend kayo ng visa sa pinakamalapit na Bureau of Immigration. Kasi kailangan nyo yung i-extend, kabayan. Huwag nyo hayaang mag-expire yung visa kasi mahirap nang ma-charge ng overstaying. Mag-extend kayo ng visa, hindi na po ito libre, may bayad na. Doon pa lang mag-a-apply yung exit clearance certificate kung lampas 1 taon na yung stay ninyo sa Pilipinas. Travel tax sa mga former Filipino ay mag-a-apply lang din kung nakapag-stay kayo sa Pilipinas ng 1 year or more. So baka may magtanong na naman dyan ha, na Miss Ade, 5 months lang ako doon, kailangan bang magbayad ng travel tax? Hindi na po. 1 year yung duration of stay. Kung less than 1 year, hindi siya required. Kung in case naman, kailangan nyo magbayad kasi nag 1.5 years kayo sa Pilipinas, pwede kayong magbayad online, pwede din kayong magbayad sa airport. May mga counter po sila doon na pwede kayong magbayad ng travel tax. For business class, that's 2,700 pesos. Sa mga economy class naman, that's 1,620 pesos. Doon sa mga kabayan nating kararating lang sa Pilipinas recently, kung maaari nyong i-share sa ating community kung ano ba yung mga hinihingi pa ng mga airline, ano yung hinihingi upon arrival, hinihingi ng mga immigration officer during your process bago kayo umexit sa airport. Kung ma-share ninyo ang mga information na yun, kabayan, I really appreciate it. So this is our latest travel updates to the Philippines para sa mga former Filipino na babiyahe ng Pilipinas. This is for your arrival and departure process for the month of September 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eaton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe pamuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.